Narito ang mga balita sa araw na ito. Microsoft, kinasuhan ng video gamers. Sampa ng kaso ang ilang mga video gamers laban sa $69 billion na pagbili ng Microsoft sa Call of Duty developer na Activision Blizzard dahil makakasama raw ito sa kompetisyon ng industriya at magtataas ng mga presyo. Sa magkakasamang pahayag na isinampa sa Federal Court sa San Francisco kamakailan, iniulat ng mga gamer at Microsoft na isinasara na nila ang kaso with prejudice. Ibig sabihin, hindi na ito maaaring ihain ulit. Hindi naman idinetalye sa dokumento kung paano nalutas ang kaso at hindi pa nagbibigay ng komento ang mga abogado ng mga nagsampa ng reklamo. Nagpahayag naman ang Microsoft na nagkaroon ng kasunduan ng dalawang panig ngunit tumanggi magbigay ng karagdagang detalye. Sa nasabing demanda, ang kasunduan ng Microsoft sa pagbili ng Activision ay lumabag sa batas ng antitrust ng United States at dapat wakasan. Matatandaang ang pribadong kaso ay isinampa noong huling bahagi ng 2022 bago pa magsampa ng kaso ang Federal Trade Commission na hindi nagtagumpay sa pagpigil sa kasunduan na matuturing na pinakamalaking acquisition sa kasaysayan ng industriya ng gaming. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Lisa, todo pasabog ang performance sa Victoria's Secret Fashion Show. Pinainit ng Thai K-pop star na si Lisa ang stage sa pagbubukas ng 2024 Victoria's Secret Fashion Show na muling bumalik matapos ang 6 na taong pahinga. Ang Blackpink star ay dumating sakay ng isang astig na black motorcycle at sinundahan ng mga backup dancers para simulan ang show sa pamamagitan ng kanyang edgy single na Rockstar. Sa kalagitnaan ng show, muling bumalik si Lisa sa runway, suot ang kanyang sariling pares ng pakpak para i-perform ang bago niyang track na Moonlit Floor na nag-interpolate ng sikat na kanta ng Sixpence None the Richer na Kiss Me. Bukod kay Lisa, nag-perform din ng South African singer na si Tyla, nakilala sa hit niyang Water at ang pop icon na si Cher. Ayon sa Billboard, ito ang unang pagkakataon na all-women lineup ang tumugtog sa Victoria's Secret Fashion Show. Ang 2024 edition ng fashion show ay nagbabalik matapos ang 6 na taong pagkawala. Dulot ng bumababang sales at audience, pati na rin ang mga kritisismo na seksista ito at hindi na akma sa #MeToo movement. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Lokal na industriya ng pelikula, dapat suportahan. First Lady Liza. Nanawagan si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong Miyerkules sa publiko na suportahan ang industriya ng pelikula sa Pilipinas at binigyang diin na dapat ipakita sa buong mundo ang mga talento sa pelikulang Pilipino. Had a productive visit to the temporary offices of the Manila International Film Festival and the Film Development Council of the Philippines as we eagerly anticipate the completion of their permanent home at the Film Heritage Building in Intramuros. Ani First Lady Marcos. Now more than ever, it's crucial to rally behind our local film industry. Our filmmakers are telling stories that need to be seen, not just here but across the globe. Pagpapatuloy niya. Let's celebrate these incredible talents and show the world what Filipino cinema is truly made of. Dagdag pa niya. Matatandaang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangangailangan na gamitin ng teknolohiya at mahalagang mga kagamitan upang ipakita ang kahusayan ng mga Pilipino sa industriya ng sining. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.